Siya po ay meron ng baby. Nagka-baby na siya, di ba? Ngayon, tumakbo ang 9 years, hindi pa rin kami magkaanak. Takot ako sa sarili ko na aminin na baka ako yung may pagkukulang. Pero ikaw ba dumating ba sa point ng buhay mo, Papa Marky, na naisip mo din minsan na mag-cheat? Di ba? Siyempre yung tukso, hindi ka mananalo sa tukso. Oh. At nakakatuwa na ang mga magulang ko naman ay hindi nakikialam. Kumbaga, hinahayaan lang nila kung matuto sa mga pagkakamali ko at maituwid lahat ng mga pagkakamali. Ano naman yung pagkakamali na yun, Papa Dudut? Mga babae talaga, medyo historical yung mga yan. Tsaka historical yung mga babae. Ha? Alam niyo ba yung historical? Lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Nakakalimutan talaga. Sa tagal ko nagbabasa ng mga love stories, hindi ko pinangarap na ma-experience yung mga nababasa ko. Di ba? Isipin mo, sino magbibigay ng love advice sa akin? Ako din? Di ba? Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, plus, plus, plus. The Patok Podcast is back! Kakatok na sa mas pinatinding kwentuhan kasama ang mga patok na personality at kaming dalawa this time. Nako, ready na po kaming sumagot sa inyong mga katanungan. Ako po yung lingkod, ako po si Papa Marky. Papa Dudut in the house. Let's talk what's patok dito sa Papatok Season 3 powered by Bingo Plus! Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudut and Papa Marky. Papatok, let's talk what's patok. Papatok, sa Papatok, let's talk what's patok. Yeah, sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok, sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Nako, every episode, nagpapasalamat po kami sa inyong suporta, sa inyong tiwala, sa inyong pagmamahal. Kaya naman, every episodes, may dapat kayong pakaabangan. Masayang kwentuhan at kulitan at tawanan. Nako, G po tayo dyan. Marami pa tayong pag-uusapan. Kami ang mga papa ninyo dito sa Papa Talk, the first ever podcast powered by Bingo Plus. Kaya naman, i-stream nyo na po kami. I-download nyo na. Manood po kayo. Suportahan nyo po. Thank you so much. Spotify, sa social media, look for Papa Talk. At maraming salamat po sa aming mga magulang at sa aming mga kaibigan na laging nanonood sa amin araw-araw. Yay! Diba? Alam mo ba, meron ako na-encounter na nagda-drive daw sila at tayo ang pinakikinggan while driving. Wow! O, diba? Hindi lang napapanood, napapakinggan din po tayo. At ngayong episode na ito, magkwekwentuhan lamang tayo tungkol naman sa kung ano ang mga patok na usapin online. Nako, marami po itong nakapila, kaya umpisahan na natin ito, Papa Dudut. Mga topic na sinasawsawan ng mga nakakarami dahil relate sila sa storya. Nako, yung usapang sausawan na yun, marami tayong masasabi dyan, Papa Marky. Eto na, isa sa mainit na usapan online ang hiwalayan sa social media. Nako, mapa-artista, politiko, normal na tao, makaka-relate dito. Katulad na lang, kasal na naghiwalay dahil sa cheating issue. Si lalaki merong ngayon na i-issue dahil pinost si third party, Sus Mariosep. May ebidensya sa lahat ng gagawin mo, huwag kang mag-iiwan ng ebidensya. Correct. O, kumbaga mag-iingat tayo. No? Magkamali ka na sa lahat, huwag ka lang mag-iiwan ng latak at ebidensya na pwede mong ikapahamak. Para po yan sa lahat ng mga kalalakihan na nag-iisip. Pero mas maganda, huwag nyo nang gawin. Para walang problema. Correct. Diba? Diba? Kasi kung hindi ka marunong magtago at magkalat. At saka malinis magtrabaho. Wag na lang. Wag na lang. Wag mo nang i-try, nakamamatay. Pero ikaw ba dumating ba sa point ng buhay mo, Papa Marky, na naisip mo din minsan na mag-cheat? Kahit nung wala ka pang asawa, boyfriend ka pa lang. Hindi, syempre may mga curious ka sa ilang mga bagay. Ayan, yun ang gusto ko aamin na si Papa Marky para sa pero show na ito. hanggang doon lang yun kasi mas importante sa'yo, pamilya mo. Pero sabi nila, kapag daw iniisip mo, parang nakakagawa ka na raw ng kasalanan. Yun ang first level of sin. Oo. Isipin mo pa lang, makasalanan ka Tingin na. mo ba araw-araw dumarating sa point ng buhay mo na nangyayari yan, na meron kang kasalanan? Check dito, Papa Marky, kasalanan.
Buti na lang maging busy ako masyado. Doon sa mga Oo. importanteng bagay. Ito, naku, gagawa na naman ng proposal. Naalala ko yung ganun. nag-viral recently lang. Pwede kong sabihin na hindi siya masyadong busy, ano? Kaya nagagawa niya magkaroon ng kasalanan. Or kaya, yun yung kanyang pinagkakabisihan. Ayun. Ang gumawa ng kasalanan. Kumbaga, pwede tayong umisip ng mga pwede nating pagkaabalahan at wag na yung kasalanan. Maging mabuti tayong ehemplo sa bawat isa. Wow! Talaga naman. Hindi, I mean, kung gagawa, nasa sayo yun, kasi decision mo yun. Oo. Di ba? So, pinili mo. Kaya nga, we're saying na yung kasalanan, hindi dahil nangyari lang biglaan. Kumbaga, maraming proseso, pinag-isipan, hanggang sa nakita mo na lang yung sarili mo nalululong doon sa kasalanan na yun. Noong araw, nabubuo ang kasalanan sa pamamagitan po ng pagtingin. Tingin. Pero ngayon, Oh. pagtingin gamit ang social media. Kaya kung medyo napapatingin ka gamit ang social media, baka pwede mo nang i-delete yung mga applications na may mga kumikending-kending. Kasi baka mamaya mag-message ka, di ba? Hindi kasi matitempt ka eh. Di ba? Siyempre yung tukso, hindi ka mananalo sa tukso. Mas marami bang may kasalanan ngayon, panahon ngayon? Ha? Tingin mo, Papa Marky? Kasi ready available na yung access eh, di ba? Buti na lang, wala si Jem, umalis. Hindi kasi, parang instant noodles lang yan. Pinadali. Oo! Hindi lang paggawa ng mabuti, kundi paggawa ng masama. Yun yun. So, saan ka lulugar. Oo. Kung hindi mo maiwasan, yung advice ko siguro, tanggalin mo na yung application na yun na nagdadala sa'yo sa makasalanang landas. Ikaw ba? Ano bang mga Hindi pinapanood ako- mo dyan madalas? Like for example, before, naglalaro ako ng munti ka na akong madisgrasya dahil naglalaro ako habang tumatawid. Aba, So, matindi, galing mo ah. Oo. Kumbaga, it's a matter of life and death. Ayun. Kumbaga, wala nang next time. Mm-mm. Kung nagkamali ka at nagbunga yung pagkakamali na yon ng mas malala, kung matter of life and death. So, dinilit ko na yung right after that. Alam mo ako, Hindi nakakabuti. Ako minsan, may nagme-message sa akin sa Papa Dudut Facebook na maganda, sexy, may hubog ang katawan. At ako naman bilang Papa Dudut, syempre, minsan nagla-like lang ako, pero wala pong mali siya yun. Alam mo ba, galit na galit sa akin si Jem. Buti wala dito talaga. Sobrang galit na galit siya. Na hindi ko alam kung paano ko i-reverse yung pakiramdam na magtiwala siya sa akin. Magmula noon, never na akong nag-heart, nag-like sa sexy sa Instagram at sa Facebook. Nagla-like na lang ako sa isip ko. Ako naman, kilala ko na kasi si wife. Anumang bagay na pwede mong pagdudahan sa akin, sabihin mo sa akin, I'll give it to you. All the access, lahat na para walang issue, that's it. Bibigay ko sa kanya. Kumbaga taste your own poison. Kumbaga, hindi mo sa akin pwedeng isumbat yung mga bagay na ito kasi you have all the access. Hindi na mister pa ako magpaliwanag. Oo. Di ba? Hindi na ako mister pang tumakas. Yun na. Bukas na libro ako para sa'yo. Oo. May mga ibang couples na ganyan, ano, yung pinagkakatiwala nila yung mga passwords, yung username. Sa amin naman ni Jem, hindi na namin kailangan gawin yun. Pero ako ay confident na ipahawak sa kanya ang aking cellphone. Ayun na naman tayo eh. Ang aking cellphone kasi alam ko na sinabihan ko na sila na huwag magme-message. Huli! Joke lang! Wag magme-message doon sa isang account. Hindi, ako kasi confident ako na wala naman akong tinatago. Sa akin naman, hindi kasi sa amin issue na mag-message na ganito. Kasi nagkakamali ka lang doon kapag nag-reply ka. Oh. Okay lang, kasi we Ano bang receive... reply mo? Kaya nga walang reply eh. Kasi okay lang, sige message ka and all. Kung anong gusto mong ipahayag. Oo. Huwag kang magkakamali na mag-reply. Yan. Yeah, kasi doon na yun eh. Tuloy-tuloy na yun. Ito, naghiwalay this year at 7 years din sila. Ito yung nag-viral, di ba? Totoo ba yung 7 years na curse daw? Well, kami, ilan taon na kami? 12 years. And still counting. So hindi mo pinagdaanan yung 7 years na curse na yan? Well, sa marriage kasi, hindi naman, we're trying to be perfect. Pero, diba, the relationship itself, dadaan talaga sa mga pagkakataon. So, hindi lang 7 years, di ba? May mga 3 years. 3 years. Months. Nauso yan, di ba? Hindi, wala namang specific na taon, na bilang.
kung maghihiwalay kayo. Ako hindi ko din na-encounter yan. Kasi 9 years na kami ni Jem. Di ba? Alam mo naman yung pinagdaanan ko, 9 years din kami bago magka-baby, di ba? Oo, tsaka may ito aminin ko, may pagkakataon na nalagay na sa alanganin. Yung aming relasyon. Napa outside ako, lambuna ako, literal. Hindi ako nakapasok doon sa 2 gate. Di ba sa unang gate pa? I remember that! Di ba? Hindi ka nakapasok ng radio because of that. Oo, 1 week ako na nag-hotel ako. Kasi... Buti na lang may ex-deal ka sa noon, sa Sogo ba? Hindi, wala. Hindi ba yan? Hindi, ito sa hotel malapit sa amin. Okay. So, hindi ako makapasok. So, buti may extra money ako. Yung advice ko sa'yo, di ba sabihin mo, ang mahal ng hotel rate, sweetheart, papasukin mo na ako sa kulang. Hindi, pero, the good thing is, yun naman ang maganda sa amin. Kung sino yung nagkasala, you say sorry. Na-realize niya na it's her fault. What? Oh, di ba? So, di ba? Well, Nag-stay ako sa hotel. Nag-work pa rin ako sa work. Sa Kailangan ko pumasok kasi wala akong pera. Nasa kanya lahat, all the access. Pumunta ako sa bank to withdraw. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo, kasi hindi ako pwede. Pinablock niya? Oo, na-access kasi nasa kanya kasi yung passbook. So, wala natira sa akin yung pocket money ko lang and all. Kaya pala ng mga panahong yun, parang nakakaawa kang tignan. No? Pero at least, napatunayan mo na mas nagpatibay sa inyong relationship yung experience na ganyan. Diba? So, yun ang importante. At the end of the day, may mga pagsubok, pero pinipili nyo na magkasama. Ano yung natutunan ninyo doon sa experience na yan? Ikaw, parang hindi ka na umulit. Hindi. Hindi. Kung sino di magpakumbaba ka. Oh, in that time, she was. Di ba? So, ganun yun. So, ako naman... Nakabintangan ka lang ba talaga noon? Hindi, it's family matters na on the rocks na kasi yung relationship. Tapos, sabi ko, sige, pag umalis kayo, punta dito yung family ko, kami na magkakasama. Ikaw aalis, bahala ka. Ganon. So, parang ganon. Parang pinapapili niya ako, family mo ba? Or ako, parang ganon. So, medyo lumala ng konti yung usapan. Hindi niya alam, may isa pang option. Ano? Joke lang. Ayan, ano daw ang mga ginawa mo para makabawi? At saka siya, anong ginawa niya para makabawi sa'yo? Hindi, kami naman, kapag napag-usapan na yung mga bagay, back to zero tayo. Kumbaga, we need to move forward. Yun ang maganda sa amin. Pagdating kasi sa relationship, medyo mature kami right after. Di ba? So, pero mga babae talaga, medyo historical yung mga yan. Tsaka historical yung mga babae, ha? Alam niyo ba yung historical? Lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Nakakalimutan talaga. Pero yun. We need to move forward. Anong mangyari right after? Yan naman ang importante. May mga nangyayari din daw na hiwalayan, pero yung mga nanay nito ay nakialam sa breakup ng anak. Nangyari din ba sa'yo yan? Na-experience mo yung ganyan? Yun naman ang isang bagay na pwede ko ipagmalaki. Oo, pinagmamalaki ko na early age, naging independent kasi ako. So kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Kumbaga, yung mga desisyon na ginagawa ko ay kaya kong panindigan. Ako din. So, hindi ko din na-experience. My relationship. Oo. At nakakatuwa na ang mga magulang ko naman ay hindi nakikialam. Kumbaga, hinahayaan lang nila akong matuto sa mga pagkakamali ko at maituwid lahat ng mga pagkakamali. Ano naman yung pagkakamali na yun, Papa Dudut? Wala naman. Perfect? Perfect? Sa totoo lang, napagbibintangan lang ako. Totoo. Madalas ako napagbibintangan. Siguro, anong bintang sa'yo? Natututo lang din ako sa mga experiences ko sa pagbibigay ng love advice. Kaya minsan, kahit na hindi ko ginagawa, feeling ko, baka ma-experience ko, hindi ko ma-handle eh. Kaya takot ako magkamali eh. Kaya talagang hindi ako nagme-message eh. Hindi ba ako cellphone, charing? Hindi talaga, kasi sa tagal ko nagbabasa ng mga love stories, hindi ko pinangarap na ma-experience yung mga nababasa ko. Di ba? Isipin mo, sino magbibigay ng love advice sa akin? Ako din? Di ba? Ako na nga ang takbuhan, tapos hingi ako ng love advice? Pwede mong gawin yun. Dear Papa Dudut, tapos storya mo, nagmamahal, Papa Dudut. Pero alam mo, ginawa ko yan. Oh. Pero, kwento ko yung story namin ni Jem doon sa journey namin ng pagkakaroon ng anak. Kaya pinatibay, pinahinog, parang ano yun, yung oak barrel yung aming relationship Pinasarap ng oras at panahon. Kasi 9 years nga ako bago nagka-baby, di ba? Oh, without knowing you guys,
Grabe yung pinagdaanan niya. Ay, grabe. O, balikan Bakit 9 years? Anong nangyari doon sa 9 years na yun? Kasi po, nung kami ay naging ni Jem, siya po ay meron ng baby. Nagka-baby na siya, di ba? Ngayon, tumakbo ang 9 years, hindi pa rin kami magkaanak. Ako naman, syempre, takot ako sa sarili ko na aminin na baka ako yung may pagkukulang. Kaya hindi ako nagpapa-check up. Yung kapatid ko, nurse, at saka pharmacist. Yung wife niya ay isang doktor. Na lagi akong sinasabihan na magpa-check up na ako. Ako naman, takot na takot akong gawin yun kasi alam ko na baka ako yung buminggong may pagkukulang at hindi ako makabuo ng anak. Ang pinagdaanan ko, grabe, nauna yung physical test. 'Di ba? Hinawak-hawakan, in-x-ray, hinimasimas. At ang nakakatawa pa nito, yung doktor, kilala ko pa. Sabi sa akin, "Kuya, kumusta? Dito ka pala." Awkward. Sabi ko, secret lang to ha. Only to find out na wala palang problema sa akin. Ang taas pala ng sperm count ko. Sabi ko, bakit hindi ko inuna yung sperm count? Nauna pa yung physical test. Di ba ang bobo? Ngayon, nung nalaman ko na walang problema sa akin, na-focus naman kay Jem yung check-up. Okay. Nung nalaman niya, may tawag dun parang nilalagyan ng ink yung ovary. Then lumabas yung ink na hindi nakakapasok dun sa pinaglalagyan ng egg. So sabi nung doktor niya, dilated daw yung fallopian tube. So anong ibig sabihin ng dilated? Ibig sabihin po niyan ay namamagana and we need to remove the fallopian tube. So to cut it short, para siyang naligate nang wala sa oras. Kaya pala, ang sakit na ng likod ko, siyam na taon na, hindi pa rin kami makabuo. Di ba? Only to find out na meron pala kaming problemang aming haharapin. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun Paglabas niya ng St. Luke sa Erod, sabi niya, umiyak siya kaagad sa pinto ng kotse. Pagpasok niya ng kotse, pag upo niya, niyakap niya ako. Umiyak siya. Sabi niya sa akin, "I'm sorry, ako may problema, hindi kita mabibigyan ng anak." Alam mo, sabi ko kay Jem, anong sabi ng doktor? Wala bang ibang paraan? Kahit magkano yan, babayaran ko para magkabibi tayo. Para nagsisi ako nung sinabi ko yun. Kasi umabot kami ng milyon-milyon. Anong ginawa niyo, Papa Dudut? Kasi maraming mga nakasubaybay sa atin na ganito din yung problema, hindi magkaanak. Milyon. Anong ginawa niyo? Unang-una, syempre, wag mo sisisihin yung kapartner mo. Yun ang una kong ginawa. Diba? Nagdasal ako kay Lord, "Lord, kaya mo ba ako binibigyan ng ganitong blessing in my life para ihanda ako sa ganitong journey?" Then I realized, yes. Kaya pala maganda ang ating income. Luluslayin ko pala. Ngayon, sinamahan ko siya all the way. At nagpapasalamat din ako kay Jem. Na game din siya. Kasi ang sabi niya, gusto niya na magkaroon kami ng baby. So, we went to a clinic sa isang doktor din sa St. Luke's na dinala kami sa isang clinic sa Ortigas. Sad to say, naka-anim po kaming embryo na hindi kumapit. Hindi nabuo. Alam mo, sa ganitong journey ng IVF, kumapit o hindi, may bayad. So, ang lupit, di ba? 6 na embryo na hindi kumapit. Iyak kami ng iyak. Hanggang sa dumating sa pang-5, pang-6, wala na kaming iniiyak. Parang tinanggap na lang namin na ito ang kapalaran natin. And suddenly, sabi sa akin ni Jem, pumunta tayo sa isang clinic na nakita niya sa Facebook. Yung pangalanan ko na, para baka puntahan nyo, Kato Clinic. Ang nakakatuwa lang dito, ang sabi nila sa amin, ito yung araw-araw namin ginagawa kasi. So, most probably, parang na-perfect na namin yung craft. Pagpasok namin doon sa clinic, ang bilis ng proseso. Nagdalawa kaming embryo at kami sobrang saya kasi agad-agad. Agad-agad. Okay. Kaya so parang waste of time yung una. Oo. Na walang nangyari. Tapos dito, isang try lang, buo agad. Buo agad. So, pinagkapasalamat namin na ginaid kami ni Lord na daling doon sa clinic na yun, sa facility na yun. And we're very happy na nalaman namin din yung gender na boy and girl. So, wala na kaming kaabog-abog na pinili namin na ilagay yung boy and girl. At nabuo nga si Gina at saka si Gianna. Diba? At ngayon, ilang taon na? 1-year-old na sila mahigit. Wow! Diba? At talaga namang marami nagko-comment, bakit sobrang bongga naman ng birthday party? Alam po ninyo, kapag sobrang hiniling nyo sa Panginoon, pinaghirapan, walang katumbas na pera yan. Talagang pagkagastusan mo kasi mahal na mahal mo yung mga anak mo. Kaya sa mga couple dyan na hindi nakakabuo ng baby, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi po sagot yung sigawan, sumbatan. Ang pinaka-the best na gawin ninyo,
humingi kayo ng tulong sa Diyos at sa mga eksperto kasi meron pang options, 'di ba? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. At saka kasi yung ganyan, Papa Marky, minsan nagiging dahilan niya ng pagkasira ng relasyon. Marami naghihiwalay because of that. Hindi sila umiisip ng solusyon. Ang iniisip nilang solusyon, magbubuntis ako sa ibang tao, magpapabuntis ako sa iba. Kasi naman yung solusyon, kailangan ng pera. Hindi, kasi alam nyo, dumating din sa point na parang mauubusan kami. Pero kapag nagdadasal ka kay Lord, may darating talaga sa'yo. Times 3, times 4, times 5. Basta ipagdasal mo lang sa Kanya. Di ba? So naranasan mo na ngayon yung ang sarap sa Ay, ang pakiramdam sarap! na umuwi, inspired ka, gusto mo makita, ayaw mo na umalis ng bahay. Kasi nandun yung inspirasyon at dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy At bilang saka tatay. malalaman mo kung very close sa'yo ang anak mo kapag hinahabol ka niya. Alam mo, nagtatrabaho ako lagi. Pag nasa bahay ako, nagtatrabaho pa rin ako. Pero yung anak ko, umiiyak pag umalis ako ng bahay. Ibig sabihin, nabibigay ko yung tamang oras para sa kanila. 'Di ba? Kasi kilala ka ng anak mo. Ang dami diyan very successful sa buhay, sa business, pero hindi kilala yung mga anak. 'Di ba? So, let's give time sa mga anak natin kasi alam niyo kung bakit. Ang hirap na lumaki sila nang hindi ka kilala. At saka hindi mo na maibabalik yung panahon na maliit pa sila. Sa Napaka-importante. picture mo na lang makikita yun. At saka napaka-importante yung kasi yung pundasyon Correct. na pundasyon ng pagkatao niya. At saka hindi sila panghabang buhay na bata. Diba? Ikaw, Diba? anong pakiramdam mo pag naghahabol yung bunso mong babae? Siyempre parang ayaw mo na umalis. Di ba? Parang gusto mo na magstay doon. Kung maaari lang, maglaro kayo buong buhay nyo. Correct. Oo. Pero yun, well, siguro, sooner or later, maintindihan nila na kailangan natin umalis para sa future nila. Para Pero sa pag umuwi kinabukasan natin ng nila. bahay, kahit pagod na pagod tayo, kakargahin pa rin natin yung mga anak natin. Maliligo muna tayo syempre, kakargahin natin yung mga anak natin at susulitin natin yung oras na kasama sila. Diba? Siyempre. At lahat ng ito ay ginagawa natin para sa kanila. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Correct. O, balik tayo sa mga hiwalayan. Kung may hiwalayan, marami rin kasalanan. Ano ba yung mga common na kasalanan daw, Papa Marky? Hindi, ano yung mga dahilan kung Oo. bakit nagkakahiwalay? Ano nga ba? Akasalan! Kasalan! Kung may hiwalayan, marami ring kasalan. Ulitin natin yun, di ba? Kung may hiwalayan, marami ring kasalan. Oo, wag tayong maging selfish. Bitter. Kung ang kaligayahan nila ay ibang tao, Correct. wag mo siya ihawla. Talagang- Tapos, yung pwede mo lang ibigay sa kanya ay yung pasakit ng buhay. Siguro parang nilang maging masaya. pinagtagpo lang kayo pero hindi kayo tinadhana. At Ah! maaaring kayo ay pinagtagpo para kayo maraming matutunan sa bawat isa. Di ba? At saka naniniwala ako yung mga tao na umiiyak ng mahaba tuwing gabi. Sila yung deserve na nayakapin yung umaga. Nang may saya sa puso at labit mata nila. Ay, Di ba? grabe. Kaya what I'm trying to say is, kung medyo hindi okay, kumbaga may pain, may mga dinaranas tayong hindi maganda, Mhm. hindi pang habang buhay. Mhm. Para sabi nga doon, it's just a bad day, Mhm. not a bad life. Marami din nagsasabi doon sa kasalan daw nila para daw nag-overspending. May kay ba tayong magsalita doon sa ginastos ng isang couple Hindi, na nagpakasal ng Ingrande? I mean, kung may pera ka naman, wala kasing value yung pagmamahal. Correct. Diba? Kung kaya mo naman, at ito yung way mo para ipakita sa kanya yung happiness at pagmamahal, why not? Ay, may issue pa doon. Yung nanay. Ay, oo, nung hindi daw pinapunta sa kasal. Oh, tapos sabi niya, parang Kasi ang respeto. chismis ha, parang pa-OG Diaz na tayo ha. Nagtatawa na yung mga staff. Updated Oo. tayo sa... Ang chismis, para daw nalulong sa sugal yung mother. Talaga. Hindi kasi, parang hindi pinapakita OG. hindi pinapakita sa mga video. Oo. Yun naman ay babae. chismis lang, mother. Ha? Baka Oo. naman hindi totoo, di sorry na. Oo. Kumbaga ako na lang yung nababasa namin. Kaya alam mo naman, ang dami mga chismosa. Oo. Yung kapitbahay namin, chismosa. Sinabi din lang sa akin. Oh, siguro, para hindi maligaw ang chismis na ito sa kamalian, Hindi, parang magsalita na si mother. Parang yung kapatid ni Julia Barreto. Ano yan? Yung kapatid niya, kinasal. Oh. Tapos nandun doon si Dennis Padilla. Padilla, oo. Tapos di ba, naglabas ng grant si Dennis Padilla. Oh, at saka si Uninvited, nandun din yung kapatid. Oo. Di ba? Si Yung mga Jing. tipong Jing ganyan. ba pangalan ng lalaki? Oh, si Jean. Mm-mm. Oo, si Yan. Uninvited. Alam mo ako, sino ba nagsabi sa akin? Kung naging mabuti kang anak, kung naging mabuti kang magulang sa iyong anak, Mhm. sa iyong pagtanda,
susuklian nila yun. Ayun. Yeah. Tsaka minsan, sobra-sobra pa yung sukli, ano? Oh, minsan nga, wag mo nang ibalik yung sukli, ganun di ba? Oo. Oh, anyway, yan po yung kasal nila at kung ano magkapaligay sa kanilang pagkapakasal, hayaan po natin sila. Oo. Kung gusto po nilang gumasa Hey! sa pagkalaki-laki, di ba? Ikaw, Oh, ano yan? kailan ka papakasal? Ay, marami nagtatanong sa akin yan. Kailan? Ang sagot ko niyan ay secret. Malay mo, Bakit? malay mo, kasal na kami, hindi Hindi, nyo lang alam. well, ito, napag-usapan lang kasi Oo, kasal. oo. Si Jem ba nagtatanong sa'yo, Papa Dudut? Napag-uusapan naman namin ni Kailan? Jem yan. Kaya lang, syempre, naging priority namin yung mga babies. Oo, sa bagay. Kasi syempre, hinahabol namin yung oras. Mm. Syempre, not getting younger. Ako nga, 34 So, na ako 34. So, financial ba yung problema? Hindi financial. Hindi financial. Oh, ano yung inuna mo yung mga bata? Kasi parang mas kailangan kami ng mga anak namin sa mga oras na ito kasi maliliit pa sila eh. Ah. Darating din yung So, mga panahon- 10 years? Hindi masyadong matagal naman. Yung mga 11 Five- years. Yung mga lalaki dito, tanongin ninyo, bakit di pa kayo nagpapakasal? Hindi, darating tayo dyan. Siguro Sabi nga nila may tamang May timing. panahon, tamang pagkakataon. Oo. At saka yung nanay ko nalulung pa sa sugal eh. joke lang, mami. Walang bisyo yung nanay ko. Oo. Alam mo naman ako, focus ako sa mga investment. Para din naman sa kanila yan. Pero, masusurprise ka na lang. Ah, Malay mo bukas. Di ba? Ganun nakalapit. hindi. Kaya yung sample ko, malay mo bukas. Oo. Malay mo kanina pala. Di ba? Okay. Oo. Ay, ikaw, ba't ang aga mo nagpakasal naman? Ilan taon ka nagpakasal? 26. Oh, bakit ang aga naman? Ako naman, ang kwento ko, papunta kasi ako ng Dubai. Mhm. Pagkatapos, sabi ko, bubuntisin ko to. Kasi ramdam na ramdam mong siya na. Oo, well, ako kasi, Pero ilang years kayo into relationship? ngayon, Nung bago sa kayo 12. magpakasal? Hindi kasi nagkakilala kami sa Ateneo. Nagma-master siya nun. Ako, mag-graduate na ako nun. Tapos yun na, nag-start. Sabi ko, gusto ko to. Mhm. Yan Ilang dati. years kayo naging mag-boyfriend, girlfriend? Mahaba din kami kasi siguro mga 5 years, ganyan. Oh, ayun, di ba? Ang tagal mo Oo. nga din bago nagpakasal. Di ba may ganun tayong stigma, di ba, sa mga lalaki? Parang, ang mga lalaki takot magpatali eh. Hindi, commitment kasi. Doon tayo Commitment, natatakot oo, correct. Commitment, Na- I'm sorry for the term. Commitment Oo, talaga. Takot sa commitment. Wala namang problema, relasyon and all, happiness and all. Commitment eh. Kapag Maraming nandun ka na- magagalit sa akin. Ay, may anak na kayo, di ba kayo magpakasal? Wait lang. Wait lang ha, malapit na. Oh, di ba? Yeah. Right timing, kayo Oo, nakakalam. ikaw, 5 years. Umabot pa ng 5 years, di ba? Mhm. Tapos Tapos yun, binuntis mo na. papunta kasi akong Dubai. Mhm. Sabi ko, kailangang may anak ako pagdating ko galing Dubai. Sa mga ugali. Talaga yun Oh, ang 2 iniisip years. mo nun. Oo, sabi ko, kailangan ko mag-alis ko Ano dito. yan, pag hindi na buntis, hindi pa pakasalan? Kung iniwan ka na ng iba, dito walang ghosting. Matagal na kaming kasama nyo. Palaging nandito, palaging maaasahan. Oo, may mga balitang nakakanerbiyos at nakakalito. Pero ito ang sigurado, ligtas ang pera mo. At ang withdrawals, walang hassle, walang delay. Tara sa bingoplus.com para mas mabilis, mas smooth, mas secure. Sa Bingo Plus, walang iwanan, laging maaasahan. Oh, syempre, di ba? Oo, yan. Hindi kami dito sa Hindi- Nungalin. Masama yung... Hindi kasi that time, pagpapait-baitan. papunta na ako ng Dubai. Oo. So, alis na ako anytime soon. Mhm. So ngayon, para inspired ako, Mhm. may anak ako, pagdating ko 2 years old na. Oh. So ganun yung plano ko. Mhm. Pagkatapos hindi ako natuloy sa Dubai, buntis na. Baka naman kasabot mo yung mga kausap mo doon kunyari. Tapos, kasi, sabi ko kasi, since provincial radio DJ, Mhm. gusto ko ma-experience yung Manila DJ. Mhm. That time, halimbawa, nakapasa na ako. 3 lang kami nakapasa, galing Bicol. Mhm. Pumunta Sa audition. Sa audition, papuntang Dubai. Pagkatapos ngayon, doon pa sa 3 na yon, ako lang yung ready na to go. Mhm. Kasi physically, sa health, walang problema. Pagkatapos sa dokumento. Oo, handa na ako. Halimbawa ngayon, Monday dito ako sa Manila, Thursday pumunta na akong Dubai. Mhm. Ngayon nag-offer sa akin yung isang radio station sa Manila. Sabi ko, parang hindi kompleto yung pagiging DJ ko kapag hindi ako naging Manila DJ. Mhm. So sabi ko, sige, 1 year. Yung Dubai naman yan, pwede ko pa yung balikan. Mhm. Yun na. So, nagstay ako dito. Mhm. And I think, hindi ko pinagsisihan yung decision ko to stay here in Manila and to earn more than what I can earn Mhm. going dun sa Dubai.
Pero yung kasama ko doon, nag-around the world na seaman na siya. Mhm. Tapos yung isa nasa Canada. Sabi ko, it's a different story. It's a different Papa Marky if ever natuloy ako sa Dubai. Iba yung And mindset I don't mo know if Mag-iiba. ever babalik ako sa Manila, sa Pilipinas, tapos same pa rin yung relationship na it's same girl at saka it's the same me na bumalik sa At Pilipinas. saka yung closeness mo dun sa magiging anak mo kung sakasakali, di ba? Baka hindi kayo close, di ba? Mhm. So, ang Diyos talaga napakahiwaga po mga kaibigan. At dinadala tayo dun sa mga sitwasyon na akala po natin na hindi para sa atin. Yung pala para sa atin, di ba? Pareho kami ng story nito kasi ako nag-regional FM DJ din ako eh. Tapos sabi ko sa pagiging DJ ko sa probinsya, right after graduation ng college, ayaw ko nang mag-DJ. Kasi masalimutan ang experience ko sa probinsya eh. Hindi kagandahan ang experience ko doon kasi medyo hindi maganda yung relationship ko doon sa isa sa mga boss ko doon eh. So sabi ko, sinumpa ako na yung pagiging DJ and one day, nabigyan ako ng opportunity ng GMA na makapasok nga sa Barangay LS and the rest is history. Kita nyo naman, naging papadudod pa ako, di ba? Tagapagbigay ng advice, hindi lang sa radio, kundi maging sa digital. Oo. Di ba? Share ko lang yung nabasa ko dati at yung pinangahawakan ko. Madami tayong plano sa buhay. If ever hindi nag-work out yung plano natin, kasi may mas magandang plano yung Panginoon. Correct. Yun eh. So, pinagkakatiwala At ko saka, sa kanya lang. ito naman, hindi ko nabasa to ha, na-chismis lang sa akin to ha. Ayaw kasi manggaya, no? Na-chismis lang. Eh, ang sabi sa akin, yung mga nangyayari sa buhay po natin, yan ay dinesign ni Lord para mapatibay at mabuo ka kung sino ka ngayon. Isipin mo, lumaki ako, wala akong tatay. Tinan mo ngayon, tatay na tatay talaga ako sa mga anak ko. Diba? Kasi namatay yung tatay ko, 27 years old eh. Kaya yung pangarap ko na magkatatay, pinaparamdam ko sa mga kambal ko at saka doon sa eldest namin, si Kite. Na napaka marespeto, magalang, na lumaki sa akin 2 years old yung batang yun. Ngayon, ang bonding namin talagang higit pa sa magkadugo. Di ba? So, ibig sabihin, magandang ihemplo ka. Oo. Para sa... Nakita ko At nga may saka pamilya mo pinapanood yun eh. na something. Ano ba yung pinapanood mo din, Dad? Eto, marami ngayon ang nagko-co-parenting kesa magsama para sa anak. O parang si Max Collins. At Diba saka ganun? si, Pancho. Oo, Magno. Si Pancho Magno. Sino pa yung nagko-parenting? Maraming ganyan sa showbiz. Si Katrina Katrina. Halili at saka si Ay, nag-viral before. Recently lang si Katrina Halili. at saka si Chris Dahil doon sa kanyang anak Lawrence. na Nasa autism neurodivergent. Tama ba yung term ko? At tapos, Alam mo- pinasok niya sa regular school. sa public school. Oo. Alam mo, hanga ako sa mga sa mga magulang ng ganyan. Hanga ako sa sa mga ganyang mga pamilya na nagagawa ng solusyon. Yung tingin ng iba kasi problema di mo. Pero kung iisipin niyo na mas malalim, blessing naman yung mga batang dumarating na yan eh. Ang kailangan lang pagmamahal, pag-unawa ng mga magulang, di ba? Kasi naku, magugulat ka. Mas matatalino pa yung mga batang yun minsan, di ba? May mga special talent po sila. Marami ngayon na nagko-co-parenting. Ano masasabi mo dyan? Dapat ba nagsasama sa isang bubong o okay na yung co-parenting? Schedule. Straight talaga ako na bigyan ng importansya yung pamilya. As much as possible. Hanggat maaari, dapat buo. Yun na yung last decision. To let go. At magkahiwalay. At what point pwede maghiwalay na? Oo, pero na-appreciate ko yung co-parenting. If ever hindi tayo okay, kahit para na lang sa bata. Bakit ako ang sample mo? Baka ma-inlove ako sa'yo niyan. Hindi, kumbaga, last resort na yun, di ba? Oo. Okay. Hindi kasi, ang hirap na wala kang kinikilalang ama, wala kang kinikilalang ina. Pero Or lumaki ka sa panibagong kompletong pamilya, di ba? Yung, Yan na naman, iiyak ka na naman. Ito, mababaw kasi luhan ito eh. Hindi, mababaw yung kaligayahan, mababaw yung... Sobra kasing hirap ng pamilya ko. Kaya natuto akong tumayo sa sarili kong pa. Tulungan yung sarili ko. Baka doon Tulungan yung nung pamilya nakaraan, ko. Nakita kita, parang binabangon ka. Nangingisay. Ngayon, issue ngayon yung divorce. Ay, sa Pilipinas ba, dapat bang ma-approve na yung divorce, speaking of? Hindi kasi, sino bang may kailangan ng divorce? Kung hindi bagay sa'yo, or kung hindi mo kailangan ng divorce, this is not for you. Oo. Yun naman yung Pananaw punto mo. ko doon. Pananaw mo. Kumbaga, yung divorce ay para doon sa mga tao na kailangan ito na yung last resort nila. Kung hindi para sa yan, pwede kang mag-disagree or whatsoever,
depende sa values mo, pinaniniwalaan mo. Pero kung hindi to para sa'yo, hayaan mong maging masaya at malaya yung mga tao na deserve yung bagay na yon. Na kung ito lamang yung tanging solusyon sa relasyon at sitwasyon na meron sila. Hindi ko alam kung marami magagalit sa akin, pero alam nyo kung bakit wala pa rin divorce sa Pilipinas? Kasi natatakot yung mga gagawa ng batas na yan na ipasayan kasi natatakot sila na mawala yung suporta ng simbahan sa kanila. Di ba? At saka Alam nyo, para sa akin ang divorce kailangang ibigay na yan. Kasi kawawang-kawawa ang mga bata na nasa isang sambahayan na ang mag-asawa ay nag-aaway. At isang babae na gustong maging maligaya sa piling ng ibang tao na nagparamdam sa kanya ng kaligayahan, pero nakalock po siya dun sa tao na sinasaktan lang siya. Hindi, kahit hindi maging maligaya sa piling ng iba, kahit maging maligaya na lang siya dun sa decision Sarili niya, na oo. makawala mula dun sa ganong sitwasyon na hindi maganda. Sorry po maraming magagalit, maraming hindi mag-agree sa amin, Hindi, pero marami ito po lang- yung pananaw lang namin sa aming buhay. Marami lang talaga Bigyan nyo ng option ng tao. Di ba? Tama yung sinabi mo. Kung tingin mo hindi para sa'yo, di ba ka makipag-divorce? Pero kung sa tingin mo, sukang-suka ka na, surang-sura ka na doon sa taong lagi mo nakikita, lagi ka naman sinusuntok sa umaga, makipag-iwalay ka na. Divorce. At saka yung divorce naman, hindi naman ganun kabilis agad. Na, maisipan namin, divorce and that's it. Ito ba ay karapat-dapat na maibigay doon sa relasyon na yon? Oo. Lalo na dito sa Pilipinas. Oo. 'Di ba? Yung annulment pa nga lang 'Di ba? Yung effort and all, pera. Si Attorney Carla na nakausap ko regarding about it. So, 3 years. 3 years yung kailangan mo, you'll be spending 100,000 of peso para maibigay sa yung annulment na yon. Ang hindi lang maganda kasi sa annulment, nakadikit pa rin yung nagpakasal ka sa taong ito di ba? Ang divorce totally, pag na-divorce kayo, wala na. Kanya-kanya na kayo ng buhay. Ito, vasectomy. Recently, naging mainit na usapin kung dapat ba na ang lalaki ang mag-adjust para sa babae. Ikaw ba, gagawin mo ba yan, Papa Di ba Marky? na-issue lang to, napag-usapan to, si Drew. Si Drew! Si Drew. Arellano. O kasi yung asawa niya, si Iya, laging wala sa 24 oras. Lagi nabubuntis. May mga babaeng ganun, mabilis mabuntis na. Oo. Yung asawa ko, madaling mabuntis. Pero dahil sa mababa yung matres niya, mabilis ding maagasan. Kasi 2 beses kaming naagasan din. Oo. Which is malungkot yun, masalimuot yun sa experience ninyo, di ba? Yung isa hindi nabuo, yung isa hindi kumapit. Oo, kaya Oras na ba para ang lalaki naman ang mag-adjust? Kung ikaw ang tatanungin. Hindi kasi kung kinakailangan na. Sino ba yung nagdadala ng bata sa sinapupunan? At saka kung sobrang dami na, isa itong problema sa Pilipinas na nagbubuntis, Na dahilan ng nanganganak. kahirapan ng Pilipinas. Eksakto. Ito sinasabi ko lang, kung hindi mo kayang magpamilya at buhayin ang iyong anak, ito yung sagot, vasectomy. Akala ko itapon mo sa CR. Hindi, ito na yun. Ipahid mo na lamang sa tissue, Oo. sa kumot, sa tuwalya, wag ka lang maging Irresponsible. magdagdag ng problema Oo. at mandamay pa ng walang kamuwang-muwang. Correct. Oo. Ayan. Ang vasectomy, actually marami pa namang options. Pwede kayong mag-condom, pwede kayong kung ano-ano. Kaya lang, ang vasectomy kasi parang, para sa akin kung mahal mo yung kapareha mo, gagawin mo. Ako nga, nagpa-x-ray ako kung ano-ano pang mga physical test, di ba? Para lang sa aming relationship. Bakit hindi, At saka, di ba? kwento common decision. Oo. Kinonsulta mo. At saka, concern ka sa asawa mo. Di ba, yun lang yung pinaka-importante doon. Tsaka hindi ka bawasan ng pagkalalaki yan, guys, kung kayo magpapabasectomy. Yan po ay isang procedure na hindi makakabawas ng laki, haba at tigas ng iyong pagmamahal. At saka, kung malibog ka din lang naman, Yan. at hindi mo mapigilan ang pag-iinit ng iyong katawan, Oo. kawawa si misis, Oo. kawawa yung mga anak, walang panggatas, Correct. vasectomy po sa susunod na eleksyon. Alam po ninyo, dahil dyan, kami po ni Papa Marky ang unang Masusulong. gagawa. Ngayon na po gagawin? Sige po. Kayo ang tatapang nyo, gawin nyo nga. Ito, meron pang tanong sa atin. Ano raw ang mga thoughts natin on provider mindset? Laging topic palagi na the man should be the rock of the family. Anong punto mo dyan? Ano Hindi. masasabi mo dyan? Katulad ko, yung responsibilidad para sa pamilya. So, yung wife ko, pinatigil ko na ng pagtatrabaho. Medyo mayabang ako sa parte na yon na kaya ko namang buhayin yung pamilya natin.
Even though you don't have a work. Pautang nga ako. So, ngayon, ramdam ko yung responsibilidad. Dahil doon sa decision na yon. Pero pinag-usapan namin yon. Medyo pumipitik siya na gusto kong magtrabaho uli. Ang tanong mo naman, bakit kailangan mo ba? Oh, yun Ayun. nga eh. Diba? Hanggat sabi ko sa kanya, hanggat kaya ko, walang problema. Sabi ko, dito ka muna sa family. Binibigyan ko kasing importansya yung foundation ng aming mga anak. Pero, pinag-con ko naman siya. Pinag-masters, tapos na siya. Nag-doctor na rin siya. Thesis na lang yung kulang. Para, kumbaga, inihahanda ko naman siya for a bigger picture. Kasi we'll be planning to put up a learning center. Yun naman yung magiging business niya. Kasi, Para may pinagkakaabalahan Oo, siya na siya ang boss. Oo. kasi, binibigyan ko ng respeto yung mga teacher. Yeah? Pero, sa tagal kong asawa, yung asawa ko, relasyon ko, sobrang hirap ng teacher. Nasa trabaho ka, nasa bahay, trabaho pa rin ng teacher. Lesson plan. Na-stress siya dahil sa trabaho ng pagiging teacher. Kaya ang sabi ko sa kanya, ayokong nahihirapan ka, ayokong nababurden ka, ayokong napapabayaan mo yung responsibilidad mo dahil lang sa iisang trabaho. At doon lang umiikot ang buhay mo. You can do better at inihanda ko siya doon sa bagay na yun. So sabi ko, you need to stop being a teacher kasi nahihirapan ka na dyan. Nakikita ko yung mo eh. Oo, sobrang hirap. Tapos, yung compensation ng guro dito sa Pilipinas, sobrang baba. So, sabi ko, magtayo ka na lang ng school mo. Tapos, tulungan mo yung iba na kailangan ng trabaho. Tulungan mo yung mga bata. So, wala naman siyang reklamo doon. So, Sa akin ganun. naman, para kay Jem, pareho tayo ng desisyon. Basta pareho kayong nag-mutual agree kayo na yun ang desisyon na gusto ninyo. Hindi naman sa pinagbabawalan ko siya, pero nararamdaman ko na mas kailangan ko din siya para magawa ko ng tama yung trabaho ko. Kasi hindi ako at ease kapag wala ako sa bahay na wala si Jem. 'Di ba? Syempre andyan yung mga kambal namin. Andyan yung mga bata, kailangan may isang nanay na titingin. Kaya ang ginawa ko, yung business namin, nasa tapat na po ng bahay ko. Yung pinakang opisina namin, talagang tatawid ka lang ng bahay ko. Kasi yung bahay ko mismo, yung tapat ng bahay ko, nirentahan ko pa yun. Para lang magawa namin yung negosyo. Yung sa akin naman, mag-perform ako ng mas maayos at mas maganda kung katuwang ko siya sa hanap buhay, sa paraan na may nag-aalaga sa mga anak ko. Yun ang maganda doon. Mm. Partners in crime kayo. Correct. Diba? Nagkakaintindihan. Oo. Next. Ito naman, professionalism sa work. Ayan, marami yan malawak na usapin yan. Ikaw ba? Ako, number one sa bucket list ko pagdating sa trabaho, yung ethics, yung attitude. Kasi ako, napapag-usapan natin ang maraming bagay sa trabaho. So, binibigyan ko ng importansya kung paano ka kumilos at bigyang halaga itong mga bagay na to na nagbibigay sa'yo ng source of income mo, yung relationship mo towards work, at marami pang bagay. Doon ko kasi nakikita kung anong klaseng tao meron ka, lalo na kapag katrabaho kita. Ako din. Sa tagal-tagal ko sa radio, hindi ako magkatagal sa radio kung balasubas ako sa trabaho. Hindi ako nalilate, walang problema sa akin ng mga katrabaho ko. I perform. Sabi ko nga, tingnan nyo na lang po yung ratings. Doon naman makikita, di ba, kung paano ka magtrabaho. At saka, tama yun, importante yun. Yung resulta ng trabaho, kapag naging successful ka, nagbubunga kung anong ginagawa. You're doing ibig something sabihin, right. Exactly. Di ba? Diba? Pero, syempre, kailangan mong suklian yun. Hindi lang sa lahat ng pagkakataon, you give. Kailangan you receive din. It's a mutual thing. Correct. At Yeah. huwag mo kakalimutan na magbigay ng oras sa iyong pamilya. Yun ang Importante. pinaka-importante. Ako, pare ko papadudot. O kasi ito'y inaanak ng aking mga kambal. Inaalak ako naman. Ninong pala, sorry. Ninong. Ito po kasi ninong ng aking mga kambal. Yan. Oo. Ano ba ang sabi ko kanina? Nakalimutan ko. Yan. Na ito. Itutuloy na natin ito mamaya. Oo. Alam mo, bago ito magsimula, ang sabi ko kay Papa Marky, nasanay tayo ng may mga guest. Baka wala tayong masabi mamaya. Napag-usapan natin, sabi ko sa Parang hindi kanya. namin pala kaya yung ganito, hindi kami makapagsalita masyado. At dahil dyan, magbabalik po tayo ang ating mainit na kwentuhan at may kape po ito, totoo lang, mainit. We'll be right back. Diyan lang po kayo. With Papa Dudot and Papa Marky.
Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalot tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone.